Magandang araw mga kaibigan. Okay, sa mga pupunta pa sa mga presinto, mahalagang tips. Ako tapos no. Yung pag-shade nyo sa inyong mga ballots, yung marking pen ng Comelec, huwag nyong masyadong idiin para hindi mag-block, magmarka sa likod ng inyong balota para hindi ma-overvote ang inyong balota para mabilang counted ang inyong. So, yun lang po. Okay, update. Sa Caloocan naman tayo ngayon. Tapos nang bumoto si ex-Senator Trillanes at nung tinanong siya ng media kumusta ang pakiramdam niya, nako, ang ganda yung sagot niya. Very hopeful daw siya na mananalo. Ito. Sir, for soundbite lang, hopeful kayo na yung resulta will be in your favor? Very. Thank you. Salamat. Sir, for soundbite lang, hopeful kayo na yung resulta will be in your favor? Very hopeful. Thank you. Salamat, sir. Okay. Sir, for sound... Very hopeful. Magbasa lang tayo sa mga comments ha. Daming ko no, dami niyang positive comments. To Riza Nunez. Mayor Trillanes for the win. Sabi naman ni Fox Winder, ang tanong, mananalo ba? Masisira ang buhay mo kung mananalo yan. Summer Federigan. Barangay Tanod, baka manalo ka pa. Rey Enrique Espiron, Tonyo will not win. Please, don't vote. Bahala na ang taga Caloocan, isang no? Josephine Tapang. We hope so. Trillanes is a good man. Mary Margie LM. Trillanes for the win. Caloocan needs a big change. Ano pa? Grace Abogado Santos. Change for better Caloocan. Joy Bautista. Caloocan deserves a leader like Antonio Sani Trillanes IV. Ami Manlangit. Ikaw lang may sabi na hopeful na mananalo. Jenna Sumikad. In your dreams ra gyud ka Trillanes. Go Trillanes. Sabi naman ni Hasmin Orfiano. Ito, may isa pang interview. Ang basihan ni Trillanes, yung sorbi daw nila, lamang siya. Sorbi daw ng Kamila, lamang sila. Ganun, kanya-kanyang survey. O, to, pakinggan natin. Yung nakita nyo kasing survey, yun yung survey nila. Yung sa survey namin, medyo komportable naman nila. Okay. Yung nakita nyo kasing survey, yun yung survey nila. Yung sa survey namin, medyo komportable naman nila. Yung nakita... Ayun, kanya-kanyang pasurvey kasi. Ako, dalawang nakita kong survey. Ito, napanood ko sa programa ni Katunying sa 2x2. I think Pulse Asia or SWS ang nag-survey. So, it's a very credible survey kung SWS or Pulse Asia. Malapitan yung incumbent nasa 84%. Trillanes, 14%. So, layo. Programa yan na panood ko, tumatawa si Katunying at saka si, kalimutan ko yung kapartner ni Katunying sa 2x2. Kailangan, dikit daw ang laban dikit. 84 versus 14. So, kinenta nila, yung previous survey, 10% lang si 10% lang si Trillanes. Nag-jump siya ng 4%. So, kailangan ng mahaba-habang panahon para makadikit si Trillanes. 2027 na daw. Pwede na. Sa ngayon, alanganin pa. Okay? So, magbasa tayo sa mga comments. Isa pa dito. Ulol, magbigti ka na lang. Sabi ni Frankie Tan.
Max Tesoro. Hallucination at its finest. Rosario Borer, always saying the truth of the matter. Ebon Jeresa, congrats Mayor Trillanes, congrats Caloocan City. Mayet Salisid, ambot nimo o trupod ka. Paghilom trililing, sabi ni Ariel Taray. Jet Lotero, nahawa ka na ni BBM. Speaking of BBM, anong sabi niya nung simula ng kampanyahan na? They have the best. We have the best and the brightest candidates. Target namin is 12-0. Yan ang ni BBM eh. Noong kick-off rally nila sa Lawag, binatikos niya ang kabilang kampo. Inutosan lang sila na namili ng suka, bumili ng suka, yun, nagkandidato na. The best and the brightest daw. Anong nangyari ngayon? Ang PDP, ang Duterte, nagsimula 7 lang. Later on, nadagdagan ng 2. Inadapt nila si Attorney Vic Rodriguez and Congressman Marcoleta, naging 9. Later on, inadapt nila si Doc Mata, naging 10. May 11, one day before the election, inadapt nila si Camille Villar and Amy Marcos, kaya naging Duterte 12. Ang alyansa, anong nangyari? Ngayon, lumalabas. 9 na lang sila. Bakit 9? Umalis si Amy, umalis si Camille, and I'm sure itong si Pia Cayetano, tahimik lang yan. Kailang ang loyalty niya wala sa alyansa. Ang loyalty ni Pia Cayetano nasa Nacionalista Party. Tingnan nyo ang in-endorse ng iglesia. 8 lang ang in-endorse ng iglesia. Ang iglesia ni Cristo, ayaw na ayaw nilang ma-impeach si BP Sara. Kaya nag-rally sila. Kailan ba yun? Nakalimutan ko na yung date ng kanilang rally, yung dambuhalang rally nationwide na millions ang nag-attend para hindi matuloy ang impeachment ni BP Sara. Tinuloy pa rin ng mga kongresista. Ano ngayon ang gagawin ng iglesia? Maupo na lang? Tatahimik? No way. Hanap sila ng paraan na hindi ma-impeach si BP Sara dahil yun ang nakikita nilang tama. Nag-endorse sila ng 8. Tignan nyo yung 8 in-endorse. 3 Nacionalista Party. Cayetano, Villar, Amy Marcos. Ito, nakikita ko, itong 3 ito, pagdating sa impeachment trial, boboto para sa acquittal ni BP Sara. Kaya, yun po. Kawawa ang alyansa. Sabi ng Pangulo, vote for alyansa for continuity. Continuity for what? Sabi ng kaibigan kong evangelical bishop dito sa Mindanao, this is the most corrupt and undignified election I have ever seen. Bakit? Pera-pera na lang talaga ang pinagalaw. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel ito is pantulong sa tribo. Ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Maupod ni ang natabangan na mugero. So, ako silang ayo! Maayong udto! Muna ni ang nahatag namo nga yero. So, ilan na gid na atop. So, maayo na gid ang ilang atop karon. So, unsa man imong maistorya nga karon maayo na inyong atop o kuan na gyud, nindot na gyud. Salamat mi sa Ginoo kay natagaan mig sin. Wala nang gatulo diri sa among balay og sa nag-sponsor. Salamat sad kaayo. Kay dili mi matabangan kung dili mao ang nag-sponsor ani ug ang Ginoo. Kung wala pa ang tabang, dili pa mi makaatop kay lisod pa ang panginabuhian karon. Tayo ni nga tabang kay para nga makadawat pa mi. Kay daghan pa ang among problema nga di na makuan. Sama aning sin di karon naka atop na mi. So salamat kaayo. Okay.